Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matindi ang banat ni Attorney Luke Espiritu sa mga trapong nasa gobyerno or ang lalong lumalalang political dynasty dito sa ating bansa. Ano-ano po ba ang kanyang mga sinabi at opinyon dito? Halina't subaybayan po ninyo itong video hanggang sa dulo at ating alamin ang kanyang saloobin sa lumalalang political dynasty dito sa ating bansa. Anyway, pakinggan na po natin ang salaysay ni Attorney Luke Espiritu. Isa lang na natin ang tanong para kay Attorney Luke Espiritu. Attorney Espiritu, hindi po itong unang pagkakataon na kayo po ay tumatakbo sa national elections. Noong 2022, tumakbo na po kayo bilang senador. Yung ranking po ninyo noon, nasa 34 po kayo out of 64 candidates. At bagamat naging leader na po kayo ng iba't ibang mga grupo, no, labor groups, wala po kayong naging kahit anong karanasan sa politika. Ngayon po, 2025, nagbabalik po kayo in the senatorial race. Pero wala pa rin nadagdag na karanasan sa politika. So ito po ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu. Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled, kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso. That's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo po ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, Ang unang paano gagawin kayo natin, makikipag-ugnayan dito sa mga senador na yun nga ho, binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan. And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, So, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Maraming salamat. Ayon nga sa aming pag-aaral, ang mga political dynasties no sa ating bansa, mas hawak nilang kontrol ng politika sa kanilang probinsya o kaya munisipyo, mas hindi na papagkatian no ng pondo ng pamahalaan ang iba't ibang mamamayan sa probinsyang ito, at mas lalong nagkakaroon ng kahirapan o underdevelopment sa lugar na yon. Kaya ang gustong kong tanungin sa ating mga kandidato, susuportahan ba ninyo ang isang batas na ating mapapasa para sa isang anti-dynasty law na matagal nang sinusulong ng ating saligang batas? Hindi lang sa susuportahan yan ang pinakauna na piece of legislation na dapat nating ipasa because it is a matter of national survival. Ang ating mga governor, 70 out of 80 governors are already part of the political plans, not to mention yung mga congressman natin at pati ang mga party list natin na hawak na ng political dynasties. At sa dynasties na yan, dyan nagiging source ng corruption, electoral fraud, patayan doon sa mga local areas. We must pass an anti-dynasty law and I will use my position as a labor leader, a mass movement leader, in order to mobilize the masses to also support that legislation. Yan mga kabunyog, ang ganda ng paliwanag niya hinggil sa political dynasty issue. Dapat mga ganitong kandidato ang dapat iluklok sa Senado, huwag yung mga magkakamag-anak ng politiko, dahil may point si Attorney Luke, mas uunlad ang ating bansa kung ang ilalagay natin sa gobyerno ay yung taong alam at naranasan na ang pamumuhay ng kapwa niya Pilipino. Real talk lang po. Huwag po tayong bumoto ng kandidatong anak or asawa ng isang politiko, dahil mga kabunyog, ano ba ang alam nila?
Sa nararamdaman ng ating kapwa Pilipino, di ba wala? Dahil hindi naman sila nakaranas ng hirap, di ba? Aminin na natin, yung mga anak or kamag-anak ng mga politiko, mararangya ang buhay nila, hindi pa nila naranasan maging mahirap. So papaano sila makaka-relate sa mga mahihirap? Real talk lang. At ano ang gagawin nila? Magpapasarap lang yan sa kanyang pwesto. Matuto na tayo mga kabunyog. Dapat buwagin na talaga ang ganitong kalakaran sa ating gobyerno. Dapat isa lang ang tumakbo, wag na yung mga kamag-anak sabay-sabay tumakbo sa politika. Anyway, tama ang sinabi ni Luke, dapat talaga magharakiri na ang mga senador na magkakamag-anak sa Senado. Dahil isang malaking kahihiyan sila. Mga hindi na nakontento sa kapangyarihan, anyway panoorin po natin ito. Through the years, political dynasties in the country have grown both in number and influence. In Taguig, husband and wife Alan and Lani Cayetano are running for congressional representative in 2 separate districts of the city. Alan's brother Lino is gunning for mayor, while their sister Pia wants to reclaim her seat in the Senate. Wala naman dynasty sa Pilipinas kasi we have free and open elections eh. Ang konsepto kasi ng dynasty, no, is hindi yung magkakamag-anak kung marami kayo. Pero ang konsepto nun, minamana nyo eh. Joseph Estrada is making a last push to be Manila mayor. His estranged sons, JV and Jinggoy, are both running for senator. I was not really in favor of us two brothers running at the same time. We are running as representatives of the people, not of the family. Jinggoy's daughter Janela is running for San Juan mayor, hoping to replace JV's mother, outgoing Mayor Dia Gomez. When I'm in the right age, gusto ko po sana magawa ko ano rin po yung ginagawa nila. While many politicians turn to their spouse and children to expand and extend their political power, in some cases, politics tear powerful families apart. In Makati, the children of former Vice President Jojo Binay, Abby and Junjun are running against each other in a vicious race for Makati mayor. The elder Binay himself, hoping to make a political comeback as Makati 1st District Representative, supports Abby. His other daughter, Nancy, is a sitting senator running for re-election. Nancy backs her brother, Junjun, against Abby. Ang boto is part of the democratic process, no? Tao naman ang dumitisite. Bakit natin magbabawalan? Kung qualified naman. Research from the Ateneo School of Government shows around 76% of governors, 78% of Congress members, and 51% of mayors in the country come from political clans. The study also projects that by 2040, 70% of all local government officials will be members of political dynasties. Dean Ronald Mendoza explains, having multiple family members in different elected positions diminishes accountability, as well as the checks and balances in government. So if you have a power concentration of this type, you cannot expect the normal checks and balances of the democracy to kick in if the governor tries to do something wrong, if the mayor tries to do something wrong. Mendoza also says studies show that the more members of political families in a province, the poorer and more underdeveloped it is. He explains, political dynasties do not institute deep reforms that address poverty in order to stay in power. Instead, they give dole-outs and immediate but temporary relief to their constituents, which do not ensure development. Every time you have an election, you still have a lot of people who need you and who actually have utang na loob. Political science professor Julio Tihanki says the overconcentration of power and resources to certain families prevent other aspiring Filipinos to have equal opportunity to participate in running the government. The access to power is blocked and only a handful can enter, then that is unhealthy for democracy, because democracy thrives in the circulation of people in power. Yan mga kabunyog, narinig po ninyo ang balitang ito. Tama po yung sinabi dito na kapag maraming magkakamag-anak na nasa politiko ng isang bayan, mas lalo itong naghihirap, kaya pala ang ating bansa ay maraming mahirap na kung ano ang dahilan. Anyway, kaya mga kabunyog, wakasan na po natin ang political dynasty dito sa bansa at wag na po natin iboto ang mga kakandidato na anak, asawa,
pinsan or kapatid man ng alinmang politiko dito sa Pilipinas. Dahil ang mga ito ang lalong nagpapahirap sa ating bansa. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.